Nangangapos na ang hininga ni Francesca. Nabuksan ni David ang compartment ng kotse at palipatin na siya sa tabi nito. Salamat ng marami. Sa tanggapin ko at sa hindi, maraming tulong ka nagawa sa akin. Hindi sapat ang mga bagay na iyan sa kabutihang ginawa na iyong ama sa akin. David, kung sadya may paggalang ka sa kay Papa, tulungan mo ako. Lakas loob na ako humihingi ng tulong sa iyo. Hindi ako makapaniwalang magagawa ng Papa na alisin ako ng mana para ibigay sa mag-iinang iyon. Pagsusumamo niya. Napamuntong hininga ang binata. Marahil ay panahon na para malaman mo ang isang katotohanan, Francesca. Iginiya siya ng binata sa solitary room. Mula sa isang secret vault ay inilabas ang isang attache case at iniabot sa kanya. Naririyan ang lahat ng mga mahalagang dokumento at instrumento ng permado ng iyong ama at notaryado ko, kabilang ang irrevocable last will and testament na nagpapatunay na ikaw ang tanging tagapagmana ng iyong ama ng lahat niyang kayamanan. Irrevocable? Panuniyak niya. Ang ibig sabihin ay hindi na mababago. Fixed na dokumento na hindi na pwedeng baguhin pa. Kaya't kung totoo mang valid ang ground nila sa'yo for disinheritance, ang testamentong tinutukoy ng iyong madrasta at ni Atty. Mendez ay magiging null and void. Sadya nilang planong baluktutin ang lahat. Makamkam lamang ang kayamanan ng papa ko. Magpasalamat ka at hindi nila nagawang makuha ang mahalagang dokumento ng ari-arian ng iyong ama. Kaya hindi pa nila magawang matiwist ang mga records at yun ang kinatatakutan ko. Ang tuluyan kanilang alisin sa kanilang landas dahil sa mga dokumentong iyon. Nasaan naman dokumentong hinahanap nila? Buksan mo ang attache case. Sinunod niya ang binata. Nabuksan niya ang attache case. Natambad sa kanya ang lahat ng mga mahalagang papeles na may kaugnayan sa kabuhayan ng mga magulang. Napayak siya na masilayan ang mga titulo ng bahay at lupa, mga shares of stock, certificates ng iba't ibang korporasyon, saving account passbook, certificate of time deposits, certificate of life insurance, certificate of ownership ng lahat ng masasakyan, at iba pang mga papeles na may kinalaman sa kanilang negosyo. David, nariritong lahat ng mga dokumento nagpapatunay na ako pa rin ang tanging tagapagmana ng papa. Gaya ng bili ng iyong ama, binibigay ko na yan sa iyo, walang labis at walang kulang. Sa bugso ng tuwa, ay napayakap siya kay David. Maraming salamat, David. Maraming salamat. Akala ko isa ka sa kanila na marinig ko ang usapan ninyo nang pagtulungan ako na mag-iina sa sapa. Kinakailangan kong magbalat kayo para mailigaw ang kanilang hinala na sa akin ay pinagkatiwala ng Senyor Galado ang mga dokumentong iyan. Ngayon, ay pwede ko na silang harapin. Hindi pa tapos ang laban ni Francesca. Hanggat hindi pa nalalagay sa ayos ang lahat, ay nanganganib pa rin ang buhay mo. Hindi ko gusto mag-isip na masama, subalit nagdududa ako na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Senyor Galado. Yan rin ang paniwala ko, David. Knowing Papa, mahirap siyang dapuan ng sakit dahil napakaingat niyang tao when it comes to his health. Magtiwala ka una sa Diyos, pangalawa ay sa akin ni Francesca. Aayusin natin ang lahat. Mababalat na muli sa iyo ang lahat ng kinamkam nila. Sunod-sunod siyang tumango. Dito ka na matulog dahil air-conditioned ang kwartong ito. Sabi David na makadama na siya ng antok. Hindi ba ito ang kwarto mo? Saan ka matutulog? Maraming kwarto ang vilang ito. Don't worry about me. Then, let me sleep sa isa sa mga kwarto. Ikaw na matulog dito. Hindi ko maaatim na ipakagat ka sa lumok ang makinis mong kutis. Isa pa, kailangan maging maingat tayo. Walang dapat na makaalam na dito ka tumitigil sa villa. Umakbang si David palabas. David, malakas yung tawag dito. Bakit? Gusto ko rin magpasalamat. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Have a nice sleep. Good night. Malayong sagot ang binata. Naupo siya sa gilid ng kama na mawala sa kanyang paningin si David. Nainganyo siya pagmasda ng kabuuan ng silid na iyon. Puro white ang kulay ng kwarto. May mga kortinang kulay blue and cream ang kombinasyon. Malinis, simple, pero halatang mamahalin ang mga gamit na nakapaloob roon. Tumawag ng kanyang pansin ang matrimonial bed na yari sa Nara at malambot na foam ang kutsyon. Nag-isip siya na hindi maganda
Napatulog na kaya niya rito ang babaeng tinutukoy ni Aning na plano raw niyang pakasalan? Napanguwi siya sa isiping iyon. Tumayo siya at tinalak ang pinto bago nag-shower and settled for a night dress na matagal na niyang hindi na isuot pagmula nang hindi siya patulugin sa sariling kwarto. Inalapat niya ang katawan sa kama, subalit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Tumawag ng kanyang pansin ng isang chest drawer na malapit sa kama. Atas ang kuryosidad, hinila niya ang first drawer at tumabad sa kanya ang iba't ibang compact disc ng iba't ibang mga kanta. Napansin niya ang isang picture frame na nakatagilid na kahilaran ng mga CD na mga senang itihaya ng sabing picture frame. Larawan niya nakakwadro doon. Larawang natatandaan niya ay dating nakalagay sa opisina ng kanyang ama. How come na napunta ito sa kanya? Binalakit akong ipakulong ng lalaking ito noon. Kinuha niya ang picture frame para usisain si David. Subalit nagbago siya ng isip. Ibinalik na iyon sa drawer. Sinikap niyang maidlip, subalit sari-saring alalahanin ang nagsasalimbayan sa kanyang isipan. Iniisip niya kung ilang araw pa ba siya mabubuhay sa mundo kung ganito nanganganib pa rin ang kanyang buhay. She was hoping na matatapos rin ito. She prayed. Natutuhan na niya ang pagdarasal sa tuwing magkakaroon siya ng kabagabagan. And she succeeded. She sank into a deep and peaceful sleep ng gabing iyon. Kailangan matagpuan natin si Francesca. George, kapag nagkataon, mananagot tayo. Worried na wika ni Gloria. Nagpakalat ako ng mga tao, pero walang makapagturo kung nasaan talaga siya. Si David, silang maaari magtago sa kanya. Dapat nga siguro subaybayin natin si David. Late morning, nagising si Francesca sa mabagong amoy ng longganisa at itlog. Gayun din ang tapa na matagal na niya hindi nakakain. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at asilip si David na naka-corporate attire pero nakasuot ng apron at nagbubukas ng bintana sa tagiliran ng villa. Napabungis-ngis siya sa nakita. Maya-maya ay naramdaman niya ang yabang ng lalaki na tila paakyat. Dali-daling sinara ulit niya ang pinto at ang kunwaring natutulog pa. Nabuksan ang pinto at pigilang hiningang nakaramdam siya sa gagawin ng lalaki. Hindi na inaasahang dudokwang ito at ginawaran siya ng halik sa pisngi. Muntik kasi ang mapatili. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay nagbabaga ang labi ng lalaki. Pagkatapos ay naramdaman niya ang marahang paggugugo nito sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang tumilat. Ha, umaga na pala. Kunwari, inalimpungatan niyang sabi. Sayang naman ang natutuhan ko sa pag-aaral ko ng performing arts kung hindi ko kaya mag-emote ng bagong gising. Oras na para kumain ng agahan. Susunod na ako matapos ko mag-shower. Patay mali siya niyang wika. Habang naliligo ay tila ba ayaw niyang sabunin ang bahagi ng pisnging hinagka ni David. Sa harapan ng masaganang hapag ay hindi makapaniwala si Francesca sa mga ikinuwento ni David. Alas 10 ng umaga ng mga sandaling iyon at ayon kay David ay nakapanggaling na ito sa maliit itong law office sa bayan. Si Aning, pinagbakasyon ko muna. Mahirap nang makilala ka niya rito. Hanggang kailan ako rito? Hanggang sa may saayos natin ang lahat. Ano bang binabalak mo, David? Pagkatapos ng aking birthday celebration next week, saka kita bibigyan ng konkretong sagot sa tanong mo. Paano ako? Kung makita nila ako sa birthday mo, iyon na nga ang tamang pagkakataon para mababoy mo ang lahat-lahat, Francesca. Kumunot ang noo ng dalaga. Sabi mo ay delikado ang buhay ko, kila Atty. at Gloria. Bakit pa ako iharap sa kanila? Trust me, Francesca, hindi kita ipapahamak. Nang siya mapag-isa, ay sinaklot siya ng samot-saring isipin. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga salitang binitawan ni Atty. Mendez kay David. Masyado kang sip-sip, David. Baka akala mo, ay hindi ko alam kung bakit ganyan na lamang ang pagmamalasakit mo sa babaeng iyan. Iisa tayo ng kulay, David Miranda. Hindi kulay ang pinag-uusapan rito, Atty. Mendez, kundi ang kahiyupang plano mong gawin kay Francesca. Parang cassette recorder, napaulit-ulit na bumingi sa kanyang tainga ang usapang narinig. Naririndi, hindi lang ang kanyang utak, kundi pati ang kanyang puso. Lord,
Help me. Hindi ko alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan si David o hindi. Nakatulugan na niya ang pagdadalawang isip kung magtitiwala o mag-iingat kay Attorney David Miranda. Bigla ang pagdating ni Attorney Mendez sa villa. Mabuti na lamang at nakalala kaagad ni David ang kotse nito. Mabilis niyang pinagtago ang dalaga sa kwarto. Hindi handa sa bigla ang pagdating ni Attorney Mendez sa David. Kaya medyo narattle si David na humarap dito. Napadalaw ko, Attorney. Bakit mukhang gulat na gulat ka ata? Hindi ko kasi inaasahang pupuntahan mo ako rito. Matagal ka na kasi hindi nagpupunta sa bahay. Nag-aalala na kami ni Gloria sa'yo. At bakit naman hindi ako aalalahanin? Hindi na ako magpapaligi-ligi pa, David. Pero nangangamba kami sa pagkawala ni Francesca. Ha? Mukhang hindi ka nababahalang malaman mong nawawala siya. Ano bang pinupunto mo? Nasaan si Francesca? Pinag-ihinalaan mo ba ako, Attorney? Wala na iba pang pwede magtago sa kanya. O hindi ikaw. Para ano? Ano may hita ko kung sakali? Tinabig siya ni Attorney Mendez. Ilabas mo siya, David. Anito, habang malilikot ang mga mata na ginagala ang paningin sa paligid. Bakit hindi ka magalugog sa buong kabahayan para maging panatag ang kalooban mo? Sige, suyurin mo ang buong bahay. At kapag nakuha mo si Francesca, bahala ka na sa kanya. Kumilos ko si Attorney Mendez. Nilibot ang first floor ng villa. Umakyat. Binuksan ang mga kwarto. Pero wala itong makita. Di ba kasi Francesca? Nanggigigil. Binalikan niya si David. Nakita mo ba hinahanap mo? Saan pwede magtago ang babaeng iyon? Ganting tanong. Saka pa ilalim na tinignan si David. Siya nga pala, huwag ninyong kalilimutan dumalo sa birthday ko. Kayo ni Senyora Gloria, ang aking special guest. Bumuntong hininga lamang si Attorney Mendez at walang paalam na umalis ang abogado. Pagkaalis ito, hinanap ni David si Francesca. Natagpuan niya ang dalaga na nakasiksik sa ilalim ng kama. Mabuti na lamang at naramdaman ko iba ang yabag ng paakyatan siya rito at nagawa ko makapagtago. Niyakap siya ni David. Malapit na ang tagumpay mo, Francesca. Dumating na ang most awaited celebration na pinaghandaan ni David. May mga bisita nang dumating sa labas at siya ay nakakulong pa rin sa solitary room. Sinasaklit siya ng matinding kaba sa balin nilang pagkaharap ng Attorney Mendez at Gloria. Natatakot siya sa maaaring gawin ng mga ito at pati na si David. Hanggang ngayon, hindi pa niya lubusang maibigay ang pagtitiwala niya rito. Paano kung siya naman ang mabiktima sa huli? Be in your best, Francesca. Gusto ko, kapag iniharap kita sa mga bisita, ay mabibigla silang lahat. Tawag pansin sa kanya ni David. David, natatakot ako. Sa kanyang pagkabigla, ay tirabig siya ng binata at saka pinadaplisan ng halik sa labi. Everything is God's control. Sabi mo nga, isa kanya ka nagtitiwala. Relax ka lang. Pagkatapos ng gabing ito at tiyak na mawawala na ang lahat ng takot mo. Bakit mo ba nasabi iyan? Ngumiti lamang si David. Naguluhan naman siya at matamang tinitigan ang lalaki. Bakit ganyan ang pagkakatingin mo sa akin? Ano bang iniisip mo, Francesca? Wala. Kailan niya? Pinisil ni David ng kanyang baba. Mag-beauty rest ka muna at hintayin ang tawag ko. Okay? Sa kanaroroonan, ay natatanaw ni Francesca ang pagdagsa ng iba pa mga bisita. Halo-halo ang mga iyon. May mga dignitaries, may mga professionals, at pamilyar na mga mukha, kabilang ang mga tauhan ng kanilang asyenda. Isang babae ang tumawag ng kanyang pansin. Isang babae na masasabi niya maganda, na kaagad na yumakap kay David, at tinakbay naman ito ng binata. Pumirot ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Siya kaya ang babaeng tinutukoy na aning? Hindi niya hinihiwalay ng tingin ng babae na hindi na umaalis sa tabi ni David. Maya-maya, dumating sina Gloria, Hilda at Gina, kasama si Attorney Mendez. Gusto niyang pagtakhan ang tila na baliwalang pagsusuntukan na magitan kina David at Attorney Mendez at ako pang dumalo mga ito sa birthday ni David. Nag-isip siya na masama at managnilukob ng takot. Paano kami sa buwatan pa rin na mamagitan kina David at Attorney Mendez? Hindi ako dapat ang tiwala sa kanya. Dapat sa ibang tao na lang ako humingi ng tulong.
Nag-isip siyang tumakas, pero paano niya magagawa iyon? Napapalibutan ng villa na mahigit 1,000 mga bisita. Napaupo siya sa gilid ng kama, muling nagdasal. Wala siyang masusulingan ng mga sandaling iyon, kundi ang manalangin. Napapitlag pa siya ng biglang may kumatok. Sino yan? Kinakabahan niyang tanong. Si David. Binuksan niya ang pinto at inaluwa si David na may dalang tray na may lamang 2 plato ng pagkain. Bakit iniwan mo mga bisita mo? Sasaluhan kita sa pagkain. Come on, let's eat. Baka hanapin ka nila. Nagpaalam ako sa kanila na may tatawagan sa telepono na isang importanteng bisita. I can't bear to eat na hindi kakasalo sa aking kaarawan. Habang kumakain, binigyan siya ng instruction David. Stay at the back of the presidential table na malapit sa pinto. Hintayin mo ang pagtawag ko sa iyo. Don't be afraid. Just come out kapag tinawag na kita. Ano ba talagang plano mo? Naguguluhan ako. Saka na ako magpapaliwanag. I have to go back to the party or else maghihinala sila na may kasama akong magandang babae sa vilang ito. Nakangiting wika pa ng binata. Hinalikan siyang muli ni David sa pisngi bago bumaba. Aba, napupuna ko na yata ang panayang halik niya sa akin. Teka, bakit hindi yata ako pumapalag? Nginti ang sinagot niya sa sarili. Bagamat tukob siya ng agam-agam, aminado siyang nag-i-enjoy siya sa mga panahon ng halik ni David sa kanya. Natapos ang masaganang hapunan, tumayo si David sa stage at nagpasalamat sa mga bisitang dumalo. Kapag kuwan, ay isa-isang ipinakilala ang mga bisitang dignitaries at mga kilalang tao sa lugar na iyon. Sabik na hinintay ni Gloria at ang mga anak nito, napakilala rin sila sa mga tao. Marami nang nakakakilala sa kanila, ngunit marami parang hindi nakakaalam na sila na ang bagong nagmamayari ng Hacienda Moreno. Halos lahat ng mga bisita ay napakilala na ni David. Kaya't nang bilang ibuka nito ang bibig ay halos hindi na humihinga ang mag-iina. At ngayon naman ay nais kong ipakilala sa inyo ang isang napakahalagang bisita ko ngayong gabi. Siya ang isa sa pinakamayamang tao sa lugar natin at pinakamamahal na nasirang si Senyor Regalado. Sa kanyang pangalan lamang isinali ni Senyor ang buong kayamanang naiwan nito. Napangiti si Gloria sa napakagandang introduction na binigay ni David sa nagmamayari ng Hacienda Moreno. Sabik na naghihintay si Gloria at ang mga anak nito na tawagin ang kanilang pangalan. Ladies and gentlemen, allow me to escort my very special guest for tonight. Nagtaka si Gloria na sa halip na siya ang puntahan ni David. Ay nagtungo ito sa likuran ng presidential table na natatabingan ng puting kortina kung saan nakakuble ang nabiglang si Francesca. David, anong ibig sabihin ito? Naiilang niyang tanong. Ito na ang takdang panahon ng pagbawi mo ng introno sa mga kalaban. Walang kakurap-kurap na nakamasid lamang si Francesca sa lalaki. Tigil niya ang paghinga at lukob siya ng magkahalong damdamin. Kaba, takot, hindi may paliwanag damdaming tila kay gulo at mahirap intindihin. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko ay ang tanging tagapagmana at may-ari ng Hacienda Moreno ay ang nag-iisang anak ng ating minamahal at ginagalang na si Senyor Regalado. Walang iba kundi si Francesca Moreno. Umugang malakas sa bulungan. Mga tingin nanunuri ang tinatanggap ni na Gloria at mga anak. Buhat sa mga bisitang nakakakilala sa dalaga. Mula sa kung saan naglabasan, mga lehitimong tauhan ng Hacienda sa pangunguna ng Aling Patring at iba pa. Mabuhay si Senyora Francesca. Nagbubonyeng sigawan ng mga ito. Hindi malaman ni Francesca kung iiyak o halakak sa tuwa. Naroroon ang malaking bahagi ng mga tauhan ng Hacienda at sa kanyang tingin ay nagkakaisang suporta sa kanya kung sakaling magkakagulo. Hindi maaari ito. Reaksyon ni Gloria at ang gigigil na inago ang baril sa tagiliran ni Atty. Mendez. Walang warning na tinutok iyon ng babae kay Francesca at saka kanalabit ang gatilyo. Huwag! Namaya ni ang malakas sa pagsigaw ni David. Namalayan na lamang ni Francesca na nakalugmok si David at siyang tinamaan ng baril nang iharang ang katawan sa kanya.